Ang 2G technology, Ma'am Cheryl, o yung second generation na technology, ito ho yung mga lumang technology na ginagamit ho ng ating mga cellular service providers para ho bigay ng tawag at saka signal pang tawag at pag-text ho sa atin. Yung tinatawag natin mga analog services. So, nung lumipat ho tayo sa mga smartphones, kailangan i-upgrade yung technology, pumunta naman tayo sa third generation para ma-accommodate yung mga features ng smartphone. So ito hong 2G technology na ho na ito yung ginagamit mainly even now ng mga ating ibang mga kababayan sa mga lalo na sa malalayong lugar na gumagamit pa rin ho ng mga analog cellphones Mhm. na ginagamit nila pantawag, either pantawag po or pan-text po. Ito ho naman kasi is susceptible do sa mga tinatawag nating IMSI catchers o yung International Mobile Subscribers Identity Catchers po, yung mga ginagamit na scam text devices para ma-hijack naman ho yung mga text threads ho natin. So akala natin, ang nagpapadala sa atin ng mga text na yun ay mga lehitimong mga, for example, MNOs, mobile network operators, gobyerno, or even mga other emergency services para ho makapaggawa ng mga scam sa atin, Ma'am Cheryl. Ano ho ba ang datos natin? Gaano pa karaming mga kababayan natin ang gumagamit pa ng analog na telepono? Karamihan pa rin ho sa ating mga kababayan ang gumagamit ng mga analog phones. Even ho yung mga government services ho natin at ibang mga private company services natin katulad ho ng mga gumagamit do sa mga tinatawag ho natin diyan yung mga pagbayad ho ng mga yung payment portals ho natin sa mga credit cards ho natin gumagamit pa rin ho yan ng 2G technology. Tapos ho yung mga nasa malalayong lugar ho na gumagamit pa rin ho ng mga analog cellphones. Hindi ko lang ho alam yung eksaktong datos pero mas marami pa rin ho ang gumagamit ng 2G technology or analog technology sa ating bansa, Ma'am Cheryl. 'Pag ipinatanggal na po itong 2G wireless communication, ay ano po ang epekto nito dun sa analog phones? Hindi na po magagamit or mag-a-upgrade lang sila, 3G na ang maa-apply sa kanila? Hindi na ho magagamit talaga, Ma'am Cheryl, yung mga Ay. devices na 'to. Kaya meron din hong, sa base sa pag-aaral ng ating mga karatig bansa at saka yung mga international allies ho natin, may cost din ho talaga yung shutdown ng 2G technology. Especially do'n sa mga bansang medyo advanced na gumagamit ng 2G technology. For example po, do'n sa mga, government services nila like yung mga, RFID ho nila na nagpapadala ng mga signals do'n para makapagbigay ng datos, yung mga contactless apprehension no na gumagamit pa. So marami hong maapektuhan pero dito sa ating bansa ang pinakaepekto ho yung paglipat ho nung ating mga kababayan from analog technology into the smartphone technology po, Cheryl. Naipaabot niyo na po ba ito at nakikipag-ugnayan na ho ba ang DICT sa NTC at telcos kaugnay po dito sa gusto po ng DICT na i-retire na nga po itong 2G technology? Napa-about na ho natin, Ma'am Cheryl, sa ating mga ahensya lalo na ho yung attached agency natin na NTC. Ang plano ho ng DICT subalit kailangan nating intindihin, Ma'am Cheryl, na medyo mahaba pa ho yung proseso nito. Hmm. Magkakaroon pa ho tayo ng mga public consultations do'n sa mga stakeholders, particular ho do'n sa mga MNOs at saka yung mga LGUs na maapektuhan ng mga constituents nila pagdating do'n sa pagre-retiro ho ng 2G technology po.